Hello, magandang hapon sa lahat all over the world. Musta kayo? Ano yung update ko lang kayo ha? Alam mo magkano na ang diesel ngayon? 80 na. 80 to 83 depende sa company ha. Alam nyo, dito na ako sa Alabang Tugtog ako dito sa Alabang Hills, kaibigan ko. So, alam nyo, may share ako sa inyo. Yung mga kaibigan ko dyan na 40 and above, makinig kayo. Yung last July kasi na heart attack ako alam nyo, meron akong tugtog sa podium sa Ortigas. Alam mo po dyan, napakaganda ng mall na yan, diba? Napakaganda ng mall, SM yan eh. So ngayon, nangyari, wala akong maparadahan sa dyan sa basement 1 hanggang napunta ako sa basement 4. So ang nangyari sa basement 4, parang wala nang ventilation ba, walang hangin. So parang suffocated yung area. Pagbaba ko, 50 meters lang naglakad ako, parang kinapos ako sa hinga, parang hindi ako makahinga. Parang, swerte na lang, meron akong nakitang gwardiya. Sabi ko, sir, meron ka bang wheelchair? Kasi hindi ako aabot eh. So, tawag dito, sabi ko, dalhin niyo ako sa clinic. Kasi ang kasi, mga mall, may mga clinic yan. So, ngayon, dinala ako doon. Alam niyo, pag BP sa akin, after 15 minutes, pinapahinga muna ako. 180 over 140, grabe. So, doon, sabi ng doktor, sir, dalayan ka na namin sa pinakamalapit na emergency hospital dito. Maraming hospital dito sa Ortigas. Sabi ko, hindi doon kasi meron akong event dito sa 6-4. Sabi niya, sir, ano bang unahin mo, sir? Trabaho o buhay mo? Sabi ko, dali lang, dok. Sabi ko, after, sabi ko, pahinga muna ako saglit ha. In-oxygen ako lahat kung ano man nilalagay sa akin. Pinainom ako ng gamot. Pagbababa doon ng BP. Ngayon, sabi ko, sige lang pag after 1 hour siguro tingnan natin kung baka bababa. After 1 hour, bumaba nga. 180 over 100. Sabi ko, pwede na yan, dok. Tikas ng ulo talaga. So ngayon, pinapirma ko ng waiver. Sabi niya, sir ha, payo namin sa iyo. Talagang hindi ka pwedeng magtrabaho na eh. Sabi ko, yung problema ma'am, wala akong makuha ang ibang reliever ngayon kasi hapon na eh. So, ngayon, tinuloy ko yun. Buti na lang, mayroong akong singer nung gabi na yan. So, sabi ko, hindi mo lang muna kakanta ng gusto ko kasi may singer ako. So, yun. Nag-text ako sa mga kaibigan ko. Sabi, anong maipayo na? Ganito na nga. Na-atake ka na. Hospital ka na ngayon. Alam mo, tinuloy ko pa rin hanggang natapos ako ng alas 12 kasi sobrang saya nila eh. So, parang feeling ko okay. Ako pa nagda-drive pa uwi. Grabe talaga. So, pinalap ako ng kaibigan ko isa nung pagka-umaga. Nasa hospital ka na ba? Sabi, hindi pa boss. Sabi ko, hindi pa. Kasi, sabi niya, ang tigas tala ng ulam. Ano gusto mo? Buhay mo? Tawag dito. Sabi niya, ang tigas ng ma-hospital ka na. Sabi niya, galit sa akin. Sabi ko, sige. So, kinabukasan, yun na nga, sabi ko, inantay ko pa yung hapon eh. Pumunta ako sa isang generica, nagpaano ako, generica, transport. Nagpa-BP ako. Alam mo yung BP ko, tumaas pa. 200 over 140 kayo. Dali-dali ako pumunta ko sa hospital. Sabi ko, emergency kagad yun. Alam mo, pagdating ko, ano nang nilalagay sa akin, ECG ko, anong pinainom sa akin. Sabi ko, in-oxygen na naman ako. Sabi ko, ito diba? Alam niyo, tinamaan sa akin yung heart eh. Kaya nga mga kaibigan bantayan niyo yung hypertension kasi wala kaming lahing high blood eh. Diabetes meron pa. Buti na lang hindi mataas yung sugar ko. Halos border lang ako. Kung mataas pa, tipis na ako. So ngayon, ito, alam niyo ba in 5 days lang 5 days. Higit 100,000 ang bill ko. Baka hirap na. Alam niyo, hindi naman tayo nangangarap na ma-hospital tayo kasi yun ang pinaayaw natin. So, ngayon, payo ko sa inyo, mga kaibigan makinig kayo, magpatingin kayo sa doktor. Kasi kung kailangan mag-take na kayo ng maintenance, gawin natin. Alam nyo, eto gaano kadami ito? Pinakyut ko lang, laki ng lagayan ito. 11 klase ito. Araw-araw. Alam mo magkano ang cost yan? Almost 20,000. Parang isang empleyado. So, kaya nga, ako tudurakit eh. Dami ko. Maintenance na tayo. So, tinanong ko mga doktor kong kaibigan, dok, pagkatapos ng okay na ba? Hindi na ako. Hindi, forever na yan.
Ay, nako, Diyos ko. Napakahirap magkasakit, no? So, sana maintindihan nyo. Mahal ko kayo, mga kaibigan. Alam nyo, kaya ako nagbablog ngayon. Naisip ko talaga, life is too short. Sana enjoy lang natin. Huwag nating masyadong seryosohin yung mga problema. Ayan, may mga problema. Let's say, problema niya. Alam mo, minsan kasi, tayo din gumagawa ng problema, eh. Di ba? Kasi, minsan, kahit wala na tayo, minsan pinipilit natin yung mga bagay na magkaroon tayo, mangungutang tayo kung ano-ano, napakahirap tayo, ini-stress natin yung sarili natin. Alam mo yung ayoko, ngayon, hindi ko na tinatanggap yung stress, eh. For what? Di ba? Di ba? As long na meron tayong makain sa araw-araw, 3 beses, alam mo, maliit lang naman kailangan natin. Ang nagpapalaki ng gastos natin, yung luho, alam nyo, meron akong kaibigan na, isang mentor ko rin, tinanong niya, Sir, boss, anong sekreto mo, boss, na tawag dito? Bakit hindi ka na, alam mo nyo, hindi ka na stress, sabi niya, alam mo kasi, huwag mong pilitin yung isang bagay na hindi pa para sa'yo. Pliti-pliti lang, alam mo sa pliti-pliti, kung sa Bisaya pa yun, mamasahe ka lang muna. Halimbawa, nangarap ka na magkaroon ng sasakyan, di pa kaya, mamasahe lang muna tayo. Kaya din ako, alam niyo ang buhay, walang shortcut. Yan, tandaan niyo. Walang shortcut. Ako dumaan ako sa precision, naglalakad ako, Diyos ko, sakay ng jeep, lahat. Kaya nga alam niyo, huwag niyo stressin ang sarili niyo. Huwag tayo mag-focus sa mga material. No? Alam niyo, ang pinakamayaman, hindi ako mayaman. Ako minsan, nakaligtas na ako sa tinatawag ng financial freedom. No? Alam niyo, ang para sa akin, na pinakamayaman na isang bagay para sa tao, yung peace of mind, yung matutulog kang wala kang iniisip, wala kang kung ano utang na babayaran mo. Alam mo yun, ang pinakamayaman na tao. So mga kaibigan, hanggang sa muli, dito na ako sa mamaya-maya, tutugtugan na eh. So, have a nice day and God bless us all. Huwag kayo magsasawa sa akin, ha. Makinig lang kayo. Thank you so much.